Guys, another parcel na naman para sa ating sublimation business. Kaya samahan niyo ako. Kasi yung mga binili ko na ito is mga basic needs ng sublimation. Hindi pa naman talaga ako expert. Pero papakita ko lang sa inyo kung ano ba ang nabili ko, kung ano ang gamit nito sa susunod na mga videos ko. First time ko po itong gagawin. Kaya samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo yung mga error ko din. Kasi syempre, baguhan pa lang po kasi tayo sa business printing na ito. First time, pero sabi nga nila, no pain, no gain. Kaya kailangan nating mag-go para magkaroon tayo ng business, magkaroon ng extra income. Lalo na at bumalik na lahat ngayon after the pandemic. Yung mga business, bumalik na. Yung mga pangangailangan everyday. Kaya kailangan kumayo din tayo. At sa ngayon, kung merong mga katanungan din, hindi ko pa talaga masasagot kasi wala pa, kulang pa yung experience ko kasi nga magta-try pa lang ako. Pero samahan niyo ako para pag time na gusto niyo na rin magkaroon ng printing business, so alam niyo na kung anong gagawin. Yung laminator, kailangan merong hot and cold din. So ayan ho yung mga basic kit na nakita ko na parang kailangan yung mga thermal tapes, scissors, scraper, tapos merong mga cutter, special paper, vinyl, mga sublimation paper, paano ba siya gagamitin, dark transfer paper, light transfer paper, parang ganon. Parang dami. Nagulat ako kasi before, silk screen lang talaga, tsaka film lang yung ginagamit namin before. Pero nung ngayon, nag-research ako, ay, oh my gosh, napag-iwanan na pala tayo, kaya parang ito, nag-start ako talaga, para iniisa-isa ko talaga yung mga basic na pangangailangan. Tapos, every time na may ino-order ako, hindi ko muna siya ino-order, nagre-research pa rin ako kung ano ba yung gamit nito, para saan ba to, tapos kung ano ba yung magandang brand, ganon. Tapos, pag dumating na yung order ko, iniisa-isa ko rin siyang binubuksan para if just in case na may kulang or may damage, na i-refund ko automatic. Kaya madali na lang ngayon kahit na online na lahat. Sa sublimation paper, iba't ibang size yung binili ko at saka iba't ibang shop din yung binilhan ko. Kasi iba-iba yung mga prices niya. Meron kasi iba na available yung ganito, sa kabila hindi available. So talagang kailangan masipag lang, matyaga lang talagang maghanap. At number one key dyan is yung trusted na talaga yung supplier na bibilhan, yung dami ng items na binibili, tapos yung ratings nila kasi big factor po talaga yan. Kasi kahit bumibili tayo for the business, iniisip din natin yung quality. At the same time, yung parang pag sinerve nyo na talaga sa ating mga customer, sa mga client natin, mapapa-wow din naman sila. Hindi yung parang cheap lang, ganun. Kailangan kasi wag nating isipin na parang kikita lang tayo. Dapat may quality.